si Pangulong Marcos tiniyak na pabibilisin ang serbisyo ho ng gobyerno at alisin po ang politika sa pagbibigay ho ng ayuda sa mga kababayan po natin. Bumiyahin na rin po si Pangulong Marcos patungo ho dun sa New York sa US. May live report dyan si Bomboana Lisoberano. Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas mabilis, simple at hindi politikal na paghahatid ng serbisyo at tulong ng pamahalaan matapos makinig sa mga mungkahi ng publiko. Tugon ito ng Pangulo sa kanyang BBM vlog na Sagot sa Polisiya. Ayon sa Presidente, dapat alisin ang mahahabang programa at talumpati ng mga opisyal bago ipamahagi ang ayuda, lalo na sa mga senior citizen. Sa halip, dapat mas mabilis at mapadali ang prosesong ng pamamahagi. Pinag-aaralan din ng administrasyon ang pag-digitize ng distribusyon ng ayuda, kabilang ang paggamit ng digital payment platform upang direktang maibigay ang tulong sa mga benepisyaryo. Ilang lokal na pamahalaan tulad ng Makati ay nagsimula na ring subukan ang ganitong sistema. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alam niyo po, basta't ito ay mga programa ng national government, ang mga speech at iba pang pang-epal bago ng distribution, hindi na po pwede yan. Hindi pwedeng gamitin ang government services sa pamumulitika o pagpopromote ng sarili. Nakasaad na po ito sa DILG Memorandum Circular at kabilang rin sa provision ng GAA kung paano dapat gamitin ang pondo ng bayan. Bawal na po sa distribution ng tulong na nanggaling sa national government. Sa distribution naman, pinapag-usapan na ang pag-digitize ng proseso. Baka pwedeng Kasabay nito, inatasan din ng Pangulo ang Philippine Statistics Authority na pabilisin at pasimplihan ang pagkuha ng civil registry document tulad ng birth certificate at ang proseso ng pagwawasto nito. Layunin nitong mabawasan ang pila at mapadali ang pagkuha ng dokumento sa pamamagitan ng mga digital na serbisyo gaya ng e-certificate at e-GovPH app. Binigyang diin ni Marcos na dapat tanggapin ng mga ahensya ng gobyerno ang mga digital na dokumento bilang valid upang mapabilis ang mga transaksyon. Samantala, inihayag din ng Pangulo na maglulunsad ang gobyerno ng kampanya para sa disiplina, partikular sa mga kabataan sa pagkikipagtulungan sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Layunin nitong palakasin ang civic responsibility at disiplina sa lipunan. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na pakikinggan ng gobyerno ang mga hinaing at mungkahi ng publiko. Ayon sa Pangulo, walang maliit o malaking problema kung mabigat ito sa pamumuhay ng ating mga kababayan, kaya dapat lamang itong pakinggan at aksyonan ng pamahalaan. Muli si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa suggestion mo, kabataan o hindi, kinakailangan talaga na mas malakas na kampanya sa disiplina. Asahan mo na may ilulunsad tayong programa sa mga susunod na linggo. MMDA Disciplina Campaign ready to roll out na. Samantala, dumating na sa New York sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para simulan ang kanyang 2 araw na working visit. Kahapon, alas 10:22 ng umaga, Philippine time, umalis ang Pangulo patungong Amerika. Mananatili si Pangulong Marcos sa New York hanggang Miyerkules, March 11, 2026. Kasama ng punong ehekutibo sa kanyang biyahe, si First Lady Liza Marcos at ilang mga gabinete. Una nang inihayag ng Department of Foreign Affairs na kabilang sa mga aktibidad ng Pangulo ang high-level engagement sa United Nations kung saan mananawagan ito ng restraint sa mga parties involved sa labanan sa Middle East na bumalik na lamang sa negotiating table. Mananawagan din ito na respetuhin ang international law at ang UN Charter kasunod na nagpapatuloy na labanan. Makikilahok din ang Pangulo sa opening ng 70th session ng UN Commission on the Status of Women. Nakatakda ring makipagpulong ang Pangulo kay UN Secretary General Antonio Guterres upang talakayin ang labanan
sa Middle East. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.